umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Good evening Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig nakatutok sa atin ngayon. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, at ngayong episode na ito, kapartner natin ang MX3. Kapartner natin ang MX3 para pag-usapan ang ating kalusugan, at syempre kapag MX3, alam nyo na kung sinong doktor po ang ating kasama. Bago ko ipakilala ang ating medical doctor, sundan nyo po kami sa Facebook. Hanapin nyo lamang po yung DZRH News na Facebook page, yung DZRH News Television, o kaya sa YouTube, meron din po yan. Sa Facebook, hanapin nyo rin po yung MX3 Natural Supplements, o kaya naman po yung Facebook namin ni Doc. Yung sa akin po ay Cheska San Diego Bobadilla, at yung kay Doc naman ay Doc
Dr. Edwin A. Bien. Ayan, sinabi ko na kung sino nakasama natin ngayong episode na ito. Doc, magandang gabi po Hi, sa good evening to inyo. you, Chess. Sa mga nakikinig sa atin, muli, magandang gabi po. Ang pag-uusapan natin, Doc, bago natin i-reveal yung ating topic ngayon, may hotline number tayo din, Doc, sa MX3 na pwede nating gamitin, Doc. Ayo po, mamaya, pwede na po kayong mag-text doon. 0918-8888-693. Doc, maganda pag-uusapan natin kasi after yata ng Christmas break, holiday break, o mga handaang inatinan natin, syempre balik na naman tayo sa pag-monitor ng ating kalusugan, pag-exercise at kung ano-ano pa. At isa sa mga ginagawa ng mga pasyente natin, i-monitor yung kanilang laboratory results. Yung iba ay medyo may lumalabas na traces ng tinatawag na fatty liver, Doc. Napakarami ng ipinakita sa akin na ultrasound result. At iba-iba. Ang nakasulat, mild fatty liver, moderate fatty liver. Tinatanong nila kung gaano kahalaga o kaimportante ito. Ngayon, pag-usapan natin, myth and facts. Ibig sabihin, mga totoo at hindi totoo tungkol sa fatty liver. Simulan na natin, Doc. Ano ba itong fatty liver na condition? Pagkakaiba ng healthy liver at saka ng fatty liver. Mga nakikinig sa atin, nakapunta na po kayo sa palengke. Ang tumingin ng atay ng baboy, atay ng baka, o kaya kahit atay ng manok. Kapag ito kulay brown. Pag hinawakan nyo po ito, ang consistency nito, malambot kapag inyong pinisil-pisil. Tapos wala kayong mararamdaman ng mga bukol-bukol kasi pino siya. Parang pumipisil ng yung nasa lata na liver pate. So yan po ang ating normal at healthy na liver. So, Doc, kung yung healthy liver ay medyo brownish, pero healthy brown, hindi po yung dark, ha? Healthy brown, medyo makinis pa yan, Doc, no? Pag nakikita natin sa mga palengke, supermarket. Pero, Doc, parang itong dinescribe mo na mayroong fatty liver, parang nakulapol yata ng mantikilya o butter itong kanyang itsura. Tama, sa labas at sa loob. Alam mo, kapag hiniwa namin ito, ang itsura nito, isipin na lang po ninyo yung dinescribe ko kaninang atay na kulay brown. Kunyari, hiniwa natin sa gitna, isipin ninyo na kunyari, nagtanim kayo sa loob nito ng bacon. Maraming bacon. So pag hiniwa nyo ngayon, yung tinanim yung bacon sa loob, ito yung talagang tumatakbong mga taba sa loob ng atay. So kita talaga siya, Doc, pag hiniwa mo or pag in-ultrasound, kita talaga. Oo, ang itsura nga, parang sa bacon, tumutulay yung taba, parang parihaba, gumuguhit. At iba ang consistency niya sa picture ng ultrasound. Yung ultrasound, parang tuldok-tuldok na brown yung normal, samantalang yung taba, lang siya, kulay puti o dilaw na linya. Yan ang fatty liver. Ngayon, ito ang mahalaga. May stages yan. Yang stages na yan, depende kung inyo itong babaliwalain o aalagaan ninyo ang inyong katawan. Napakahalaga po dyan na malaman nyo na ang fatty liver may stages po. At with your permission, Ms. Chess, paki-describe mo nga itong 1, 2, 3, 4, 5 stages na damage ng atay. Naku, parang itsura ng iba-iba ang kanilang itsura, kulay, malamang sa texture din to, iba, Doc, no? Nagsimula tayo doon sa unang klase, yung healthy liver. Sabi mo nga medyo brownish pink, makinis, shiny pa ang itsura ng surface niya. Kapag nagkaroon na ng fatty liver, it's either, Doc, medyo namumutla, naninilaw, at may presence ng fats, Doc. Alam niyo naman ang itsura ng ng taba di ba? Halimbawa na lang po, nagluluto ng taba ng baka, yon ang fatty liver. Yellowish talaga, Doc, no? Yellowish, na pag hinawakan mo siya, hindi na siya kamukha ng healthy liver na grainy, ito slimy, dumudulas na sa daliri. So, hindi na siya pag hinawakan mo firm, pasintabi ho sa mga kumakain, medyo may lagkit na ito, Doc. Tama, lagkit
at dulas. Yung susunod, Doc, ay ano ang manifestation naman nitong ikatlong itsura? Fibrosis, Doc. Mas mas brownish siya ng kaunti, tsaka parang mas nakikita mo yung may bukol-bukol ng kaunti sa kanyang surface, Doc. Nagsisimula na. So Oo. pag kumakapa, nung healthy liver pa rin, pero sa loob niya, may mga munggo-munggo o parang buha-buhangin na malalaki. Yan Mm-mm. tawag natin na fibrosis. Pero Doc, ito'y walang nararamdaman ng pasyente dito. Doon sa unang stage na fatty liver at saka doon sa fibrosis? Wala. Marami yan Hindi nga nila alam na may ganun sila kung hindi pa sila nagpa-ultrasound Ang susunod, Doc, ay ito yung mas narinig natin, mas madalas nating marinig, yung cirrhosis. Mayroon ng mga sintomas yung taong nagsasuffer nito. At ang una niyang nararamdaman, takot. Kasi nakikita na niya, unti-unti na siyang naninilaw, nangangayayat, nanghihina. Pero Doc, bago dumating sa liver cirrhosis, di ba matagal na panahon ng pag-progress ng sakit? Depende sa tao Yes, may mga iba na taon ang inaabot, pero may mga nakita ako na buwan lamang, 1 or 2 months. Depende siguro kung siya ay may bisyo, yung kanyang mga kinakain, mayroon din siyang mga iba pang karamdaman sa katawan na nagpapabit para lalong masira yung atay. So Doc, from the moment na siya na-diagnose na may fatty liver, may possibility na months lang pwede mag-progress yan into fibrosis and cirrhosis? Kung na-diagnose siya fatty liver, hindi naman niya hinintuan ang kanyang bisyo. Manginginom, naninigarilyo, marami siyang mga iniinom na self-medication, konting kirot, pain reliever. Yun pwedeng magpabilis nito. Akala natin, Doc, ang nakakasira lang at nakakapag-cause ng fatty liver at kung ano-ano pang problema sa atay ay yung matatabang pagkain lang, Doc. Naku, yan ang ating babaguhin sa pagtatapos ng ating usapan. Hindi pala. Okay. So kung humantong na nga sa cirrhosis, yung kaninang diniscuss natin, Doc, it can lead always ba o most of the time lang, it can lead to cancer, Doc, of the liver? Not always, no? Kasi ang pagkakaroon ng cancer, it can happen to anybody, pero mayroong kakayanan ng ating katawan para puksain kung may mga tumutubong cancer cells. Yun na depende sa ating naturalesa. Pero kapag bumababa ang ating naturalesa, yung mga abnormal na selula ay pwedeng manalo. Dito ngayon, nagiging cancerous ito. So, I will not say na cirrhosis is 100% going to cancer, no? Pero with a weak immune system at patuloy na pag-observe ng mga mali sa kanyang lifestyle, malaki ang chance na maging cancerous ito. Doc, lahat ng stages na yan from healthy to may fatty liver hanggang may fibrosis, may cirrhosis, to cancer, alin dyan ang reversible? Well, para sa akin ganito kung early stage cirrhosis, kagandahan naman ng ating atay, may kakayanan itong mag-regenerate with new cells. Early stage pa lang ang kanilang cirrhosis, with proper treatment, lifestyle changes, pwede bumalik paurong na back to a little bit more healthy. Sino-sino ang nagkakaroon ng fatty liver? May mga naririnig na rin ako na sinasabi, sa panahon naman ngayon, halos lahat na ng tao may fatty liver. Yun ang sabi, Doc. Is it true? Or hindi ka ba dapat din mag-alala? Kasi common na yan Common na rin. Common dahil marami na tayong ginagawa na pahirap sa ating atay. So, alagaan natin ang ating atay. Mahirap po yun Alam mo bang ang hirap magkaroon ng liver transplant? Hindi kasing successful ng kidney transplant ang liver transplant. Kasi madugo ang atay. Malambot ito. Konting hiwa mo, pwedeng duguin ng tao. Nakuha natin yung mga causes o dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver o yung matataba o nagiging mataba yung ating yung ating atay. Number 1, yun nga sinabi ni Doc kanina, side effect ng medications o mga gamot na iniinom natin. Yes, wag po tayong maniwala sa mga commercial na safe ito kahit walang laman ng tiyan, konting kirot, inom kagad ng pain reliever, magse-self-medicate tayo ng antibiotic, etc. Ang mga chemical na ito ang nagpa-process ang ating atay. Because one of their purpose is cleansing and detoxification of the blood. Isang cause din, Doc, na pagkakaroon ng fatty liver ang may mga presence of fat sa dugo. Teka muna, bad fat, hindi good fat. Okay. Good fat galing sa tiyan ng bangus o isda. Okay.
bad fat, galing ngayon yan doon sa mga tinataktak natin na halimbawa ay sinigang na taba ng baboy na 1 inch ang kapal. So yun ang isa sa mga pwedeng culprit pala o dahilan, Doc, no? Diabetes, Doc, yung mga diabetic na nakikinig sa atin. Ang asukal ay napakahirap para sa ating atay na i-filter. Isa yon sa major cause ng fatty liver. Fatty liver din kung rapid ang iyong weight loss, Doc? Oo, kasi naman may mga ibang tao na yoyo ang kanilang ginagawang programa. Napanood nila sa Facebook, hindi sila kakain, bigla silang mangangayaya. Tapos after 1 week, mag-binge eating naman sila. That is difficult for the liver. Okay. May isa dito, Doc, rapid gain weight pa yan or obesity? Dapat alam po ninyo kung ano ang ideal body weight ninyo. Hindi na ngayon masyadong uso yung BMR. Kasi yung BMR, maganda yan kung hindi malalaki ang mga muscles nyo, no? Kasi kung maskulado kayo, tataas talaga ang BMR ninyo, no? Okay. Ideal body weight based on your height. Yan po ang inyong alamin. Okay. At ika-anim, Doc, genetic o namamana? Pwede, kung mahina talaga yung pinamana sa yung cellula, baka sakali prone ka. So yan yung mga kadahilanan, pero may mga iba pang dahilan, Doc, pero rare na siguro yun. Ito yung mga more common reasons, Doc. Actually, hindi rare. Sa karamihan ng nakikita kong nagkakaroon ng cirrhosis of the liver na nagsimula sa fatty liver, pamumulutan. Sintomas naman ng fatty liver ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, may hotline number, ang MX3 0918 88693. Ulitin ko po ang number 0918-48693. Babalikan natin si Dr. Edwin Bien para malaman ano bang nararamdaman ng isang taong may fatty liver. Tayo ay magbabalik. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla and Dr. Edwin Bien. Tuloy tayo, Doc, dun sa ating pinag-uusapan about fatty liver. Paano malalaman anong nararamdaman ng isang taong may fatty liver? Sabi mo kanina, wala, Doc. Pwedeng wala, pero ngayon, pwede ring may maramdaman sila.
Okay. Iba-iba rin naman kasi ang sitwasyon ng tao, no? Pero yung iba, medyo delay na bago sila may maramdaman. Ito yung mga nararamdaman nung medyo delay na. So ito, Dok, ay isa-isahin natin. Nausea o pagkahilo, Dok? Tama? Loss of appetite or weight loss na rin. Diretso na yun, Dok. Oo. Meron ding nararamdaman na abdominal pain o kaya fullness in the upper right side. So kung sa bandang kanan po ninyo, bandang taas, ano yan? Sa baba ng rib cage, Dok? Tama. Sa bandang kanan, sa baba ng rib cage. Siyempre, classic na ito. Yellowish skin and yellowish din yung puting part dapat ng iyong mata. Medyo yellowish din, Dok. Oo, yan, nagsisimula na. Pero ang pagkadilaw nila hindi dilaw na dilaw light yellow. Parang straw colored ang pagkadilaw nila. Extreme tiredness, hapong-hapo, Dok. Oo, Dok, doon sa sinabi mo kanina na mahilig kasi sa matatabang pagkain at marami pang ibang dahilan, Dok, na binanggit tayo kanina. Pero ang diet ng isang taong may fatty liver, ganito dapat. Unahin natin yung mga dapat kainin, mamaya yung mga iwasan pala ang carbs na medyo marami, Dok, no? at saka yung tinapay na ito, pipiliin na nila hindi white bread. Wheat bread. Wheat bread, rye bread, brown bread, o whole grain bread. Ibig sabihin, yung iba't ibang uri ng grains ang ginamit. Sa mga groceries, makakabili kayo niyan. Minsan makikita mo pa nga yung consistency ng bread. Medyo may mga butil or buto, Dok, ng grains. Mas maganda yon kaysa Okay. yung white bread. Pagdating naman sa gulay at prutas, dapat non-starchy din ang inyong vegetables and low sugar ang inyong fruits. Tama. Pinakamagandang prutas, alam mo, avocado. Kaya naman pala, Dok, kasama siya doon sa unsaturated fats. Kasama Tama. ng olive oil, salmon. Pagdating naman sa lean meat, o yung mga protina na dapat wala masyadong taba. Oo. Low-calorie drinks, ibig sabihin wala na rin masyadong asukal, Dok. Tubig ka na lang or kung magkakape, black na lang, Dok. Oo. O kung hindi man black, may konti sigurong creamer kung gusto mo, konting-konti lang ang sweetener. So dako na tayo doon sa dapat iwasan. Ito, avoid po yung mga refined sugar. Yan nga yung mga sugary drinks, Dok. Tama. Sa refined grains, ito nga yung sabi mo kung white rice, white bread, Dok, iwasan na rin po ito. Bawasan, ano? Pagdating naman sa mga fruits and vegetables na starchy o yung mataas ang kanilang, kumbaga, harina. Yung Tama. mga saging, patatas. Patatas ang kulpit yan lalo na yung french fries. At saka syempre, Dok, pagdating sa drinks, alcoholic drinks. Dapat, oo. Liver management naman para maiwasan ang pagiging fatty ng ating liver. Number 1, kailangan natin ng regular exercise. Kanina, diniscuss ni Doc ang balancing pagkain. Dapat mas marami ang prutas at gulay, mas marami yung good oils, good fat, kesa dun sa starchy food. Yung mga kanin natin, yung ating mga tinatinapay, yun ang pinakakaunti. No plastic usage, pesticide-free vegetables o yung mga organic, mga all natural. Limited na lang din dapat ang intake natin ng processed food. Sabi nga ni Doc, iwas-iwasan yung mga fast food. Kung hindi talaga ma-eradicate, Doc, no, bawasan yung pag-consume natin ito. Opo. Sa health supplements, Doc, ito yung importanteng dagdag din natin. That's right. Napakahalaga sa panahon ngayon, mimili tayo ng mga suplemento na talagang nag-undergo naman ng FDA approval. Kasi pwede ang suplemento kung nakita nyo lang, nadinig nyo lang, pero hindi pala siya FDA tested, then approved, baka mamaya yun pa mismo ang sumira ng atay ninyo. Doc, maraming bata, as in bata, ang nagkakaroon ng fatty liver ngayon. Opo, nasa teenage years pa lang sila, nagkaka-fatty liver na. May mga kadahilanan po ito At ang isa sa nakikita namin mga doktor, yung kakulangan na ng paggalaw ng mga batang ito. Eto, Doc, yung medyo sad part ngayon na ang gadgets, ang technology ay talagang naging bahagi na rin ng buhay ng mga kabataan. So ito hindi na rin naman natin basta-basta mayaalis sa ating araw-araw na buhay, Doc.
That's right. So, kailangan hanapan natin ng activity ang mga bata. No? Hindi natin matatanggal ang gadget, pero at least probably wag nating sanayin na puro sila tricycle kung kaya nating ilakad. Di ba? Pag nasanay ang mga bata, alam na rin nila na pangkalusugan yun eh. May mga pagkakataon, Dok, na kung ano kasi yung nakikita sa lifestyle ng inyong family, may influence ang mga bata. So kung sporty ang mga magulang, yung mga bata, ganun din ang kalakihang environment. Opo, tama po. Ganun nga. Meron naman tayong chart, Doc. Mayroong epekto talaga yung pagkakaroon ng problema sa atay o liver sa kalidad ng buhay mismo ng isang tao. Number 1 is poor ang nagiging quality of life. Oo, kasi nga sakitin yung bata. Yung isa, Doc, dyslipidemia or hypercholesterolemia. Maraming bata, ganyan ha. Bata pa, ang taas na ng kolesterol at saka triglyceride. Tapos bata pa sila, may cirrhosis na. Oh. Ibig sabihin, ang atay, matigas na. Pwede din to itong mag-lead sa bone disease, Doc. Umiikli yung bata, nakukuba, hindi sila tumatangkad, dahil apektado yung kanilang buto. Hypertension sa bata ito, Doc, ha? Uy, marami kong nakikitang bata. Ang BP nila 140/90. Cardiovascular diseases o yung problema sa puso. Siyempre, dahil mataas ang iyong BP, pwedeng apektado na rin ng iyong puso. At pwede ka na rin may metabolic disorder gaya ng diabetes. Vitamin D deficiency. Kasi ayaw lumabas ng mga bata. Oo. Paano malalaman, Doc, kung may fatty liver ang isang tao? Ultrasound ba talaga agad, Doc? One of that is ultrasound talaga. Tapos pwede tayong magpa-test ng dugo. Ang tinitingnan ng doktor dyan, dalawa halos yung SGPT at SGOT. Yung iba, hindi na masyado. May blood test, may ultrasound. Kailan inire-require yung pag-undergo ng biopsy? Ay ito kapag nagsususpect siya na yung doktor dahil dilaw na yung pasyente, baka mamaya ang tingin ng doktor cancerous na. Ito ang problema. Kapag binayopsy, maliit din naman ang chance na siya ay mag-undergo ng surgery. Delikado kasi ang operasyon nito. So, prevention is the best form of cure. Oo. At syempre, pag magpapalaboratory, Doc, ano yung mga resulta na pag medyo binasa mo, may range naman kasi yan malalaman mo kung ikaw ay below, ikaw ay mataas. Ano yung mga kailangan i-watch out nila doon na may kinalaman sa atay? Yung sinasabi ko kanina, SGOT at saka SGPT. Yung ibang laboratory, ang tawag doon, AST at saka ALT. Basta tingnan po ninyo sa bandang kanan, ano yung normal value. Pag kayo doon sa normal value, dapat nagpapaalaga na kayo sa isang doktor. Anong doktor ang pupuntahan nila, Doc? Or family doctor? General? Kung bata, pediatrician. Kung halimbawa naman na adult, they can go to their family doctor first, no? Kasi alam na yung doctor yung history mo. At siya na magre-refer sa iyo sa isang liver specialist. At Doc, bilin mo din talaga ito na seryosohin mong bawasan talaga ang carbohydrate intake mo kung gusto mong masolusyonan din ang iyong liver problem. Bukod dun sa mga binention mo kanina, Doc, na bawasan ang sedentary lifestyle, kumilos-kilos, bawasan ang pagkain ng mga matataba. Ang lunas dito, Doc, ay bawasan talaga ang carbs. Opo. At kanina, Doc, binanggit mo yung supplementation, no? Dapat talaga nagsa-supplement para sa liver. Meron po. Yung MX3 natin ay may anti-inflammatory effect, particular yung kanyang beta-mangosteen content, no? So malaki po yun sa pamamaga o inflammation ng ating atay. May binabanggit ka, Doc, sa MX3 na merong alpha-mangosteen, beta-mangosteen, gamma-mangosteen na binanggit mo. Ano yun, Doc? Hiwa-hiwalay daw ba yun na kapsula or iisang MX3 lang ang pinag-uusapan natin? Sa kapsula mismo po, taglay na niya yung tatlong yon, yung alpha, beta at gamma mangosteen. Doon sa ating 500 mg MX3 capsule. 60 pieces po ito. So ang may papayo ko, take it 2 times a day para maubos ninyo na in 1 month yung isang kahon. Okay. However, kung ako nagpositibo na sa fatty liver, okay matakot, pwede nyo pong dagdagan, gawin 3 times a day. Doc, mensahe ho ninyo para dun sa mga may lahi ng fatty liver, na diagnose na may fatty liver at syempre yung ayaw magkaroon ng fatty liver. Marami po ang may sakit na ngayon sa atay. Nung isang usapan namin ni Miss Jessica, sakit sa kidney. Ngayon naman, sakit sa atay.
Those are two organs that are very important in our body. Huwag po ninyong ibaliwala. Alagaan po natin. And ang MX3 ay isang bagay na makakatulong po sa inyo. May sakit man kayo o wala. Kung may karagdagang katanungan, anytime pwede kayo mag-PM din kay Dr. Edwin Bien. Hanapin nyo lamang po yung kanyang messenger account, Edwin A. Bien. Pwede rin po kayo mag-message sa Facebook page ng MX3. Yun po yung MX3 Natural Supplements. O kaya naman po sa akin, mag-PM din po kayo, Cheska San Diego Bobadilla. Once again, Doc, maraming salamat sa usapang atay ngayong gabing ito, Doc. It's atay. It's atay. Thank you and welcome. Nagets ko yon, Doc. Ha? Thank you. And welcome kay Dr. Edwin Bien. Nakasama po natin si Doc, isa pong medical doctor mula po sa DMI Medical Philippines o DMI Philippines. At ang clinic po niya ay sa Lebien Wellness Clinics. Para sa mga katanungan, i-message lamang po yung hotline number na 0918-8888-693. Yan ang po ang kabuuan ng ating naging talakayan sa ating programa. Nakasama po natin Dr. Edwin Bien. Nakasama niyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.